Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news ang ating pag-usapan. Yung mga government officials na inisnab o dinedma yung Senate Committee hearing ni Senator Amy kahapon. Kala nila ligtas na sila. Ba't hindi? Ang Senado may paninindigan. Nagpakita ng independence dahil co-equal branch of government. Pumirma na po si Senate President Escudero ng mga subpoena para ma-compel o mapilitan ng mga government officials na mag-attend. Siguro ang tatanungin nyo, kumusta si General Torre? Kasama na ba siya? Kasi pinag-iinitan ng mga senador si General Torre, lalo na si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano and Senator Bato. Pinag-iinitan nila. Tanong ni Senator Cayetano, kung pagdating sa panahon na masupwena at maisyuhan ng cite in contempt itong si Torre, sinong utusan natin mag-aresto sa kanya? Siya rin ba? Okay, ito. Masamang balita, hindi pa kasama si General Torre. Kailan? Darating tayo dyan. Maingat si Senate President Escudero sa pagpirma. Dalawa lang ang kanyang pinirmahan ng subpoena. Okay, basahin natin ang news. News ng Business World. Aime's subpoena request. Okay, marami siyang ipinadalang subpoena for signature ng Senate President. Kailang dalawa pa lang ang pinirmahan. It does not mean na disapprove na yung iba. Pinag-aaralan pa yung balancing act. Kaya, believe din ako dito kay Senate President Escudero. Hindi siya padalos-dalos, which is correct. So, sino yung dalawa na napirma na ng subpoena? Mapipilitan silang mag-attend itong dalawa. Kasi kung hindi, ma-cite in contempt sila. Okay, basahin natin. Senate President Escudero has signed subpoenas to summon officials to the Senate Committee hearing on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito ang salita ng Senate President. I have signed subpoenas to summon two officials. We sent them to the Senate Legal Counsel to study the implication of invoking executive privilege. He added that he sought the aid of Senate lawyers on the signed subpoenas to avoid a constitutional crisis. Senator Maria Imelda R. Marcos sought to subpoena the officials after Executive Secretary Lucas Bersamin on Monday invoke executive privilege to officials and cabinet secretaries invited to the Senate Committee hearing. Mr. Bersamin said the agenda has been extensively discussed by the committee on March 20 hearing. Okay, according to the... Nawala naman ito. Basta ang nabasa ko, yung Prosecutor General ng Pilipinas, I think Padulyon, yon ang isang napirmahan na subpoena. At saka si Lieutenant General Air Force Commanding General Cordora. Ito pa lang ang napirmahan na subpoena. Ang iba, wag po tayong mag-apura. Darating tayo dyan. Sandali tinitignan ko. Basta, nabasa ko sa sige, tingnan ko tong iba. Para yung Air Force Commanding General, maipaliwanag niya, bakit? Anong nangyari doon? Bakit siya dinala doon? Ito, at di kapihan sa Senado, Escudero revealed he signed the subpoena that Senator Amy Marcos has requested against Lieutenant
General Arthur Cordora from the Philippine Air Force, and Prosecutor General Richard Anthony Fadulion from the National Prosecution Service. Imbes na sa USA, Office of the Senate Sergeant at Arms namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking subpoena sa legal sa Senado para pag-aralan yung epekto ng pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa subpoena na napirmahan ko. He noted that there are two Supreme Court decisions that upheld the power of the Executive Department to invoke executive privilege not only in answering certain questions but also in their attendance to congressional investigations. Ang huling gusto kong mangyari sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis. So, no cabinet officials were present in the know. So, tingnan natin. At least, meron. Malaking papel yung commanding general ng Air Force. Kasi, it's an AFP facility. Bakit ang in charge si General Torre? Kaya, malaking katunungan yun. Pulis yun eh. Parang nabaliwala ang AFP doon sa pangyayari na yun. Ano yung mga protocol sa ganyan, yung pagdating ng mga plano, tapos yung prosecutor general, ano ba ang patakaran, ano ba ang palisiya. So to me, this is a very good development na sa susunod na hearing, mayroong mag-a-attend itong dalawa, bantay natin. So, huwag kayong mag-alala kasi marami ang nagtatanong, kumusta na si General Torre? Yun ang malaking problema. Kasi kung isubpoena nila si General Torre at hindi mag-attend at isite ng contempt ng Senado, sino ngayon ang huhuli kay General Torre? Baka yun ang gustong iwasan ni Senator Escudero, yung magkaroon ng constitutional crisis na isubpoena mo yung general ng pulis at walang manghuli sa kanya kasi pulis nga siya. Okay. So, Isaya si Mamo, no? So, pwede ka ma... Isaya si Mamo, kaya what I'm trying to say, hindi, sa ano, Cartilla. Kasi, sakay ako ng LRT. Saya ako, Ganun nga eh. na, yung mga lukod, manipol. I'm trying to say, UN. UN? Okay. Dadaan yung bus sa UN. Huwag yung gawin na ito, itaas ka na yung